Kamusta sa lahat? Sa video na ito, ituturo ko kung paano gumawa ng aparatong makakatulong kapag brownout. Kailangan natin ng kahon para sa 8 modules. Tanggalin natin ang 2 tornilyo at alisin ang takip nito. Pagkatapos ay kailangan nating mag-drill ng 2 butas na may diameter na 20 mm sa kahon. Gumagawa ako ng ganitong aparato bilang order. Kaya kung hindi ninyo kayang gumawa, pwede kayong umorder sa akin. Mag-comment o i-message lang ako sa Telegram. Sa mga butas, ikakabit natin ang cable gland para sa pagpasok ng kable mula sa taas at paglabas mula sa baba. Higpitan natin ang mga tuwerka at pansamantalang itabi ang panel. At pagkatapos, kakailanganin natin ng transfer switch na 4 na po at ang ginagamit ko ay mula sa kumpanyang Thomson. Ang ganitong switch ay gumagana sa 3 posisyon, una, neutral at pangalawa. Kakailanganin din natin ng voltage relay na 4 na po at ginagamit ko rin ang mula sa kumpanyang Thomson. Kailangan ito para sa proteksyon laban sa biglaang pagtaas o pagbaba ng boltahe at mayroon din itong proteksyon sa kuryente. Ang susunod na kakailanganin ay isang automatic circuit breaker at ang huli ay mga signal na ilaw o signal lamp na ilalagay sa isang rail kulay berde at pula. Ikakabit na natin ang lahat ng module sa panel at sisimulan ang pagkonekta ng mga ito. Ipakikita ko ng detalyado kung paano i-konekta ang mga ito para kayo na mismo ang makabuo ng panel. Kung nahihirapan kayo, pwede kayong umorder sa akin, nangyari na. Sa isang butas, ipapasok natin ang 5 wire na kable na 1 metro ang haba at 2.5 mm kwadrado ang sukat. Tanggalin natin ang insulation ng bawat wire at pagkatapos nito, siguraduhin nating lagyan ng ferrules. Pagkatapos nito, dalawang kahit anong wire ang ikinokonekta natin sa input ng transfer switch sa mga wire na ito. Naglagay ako ng kawad para ikonekta sa berdeng ilaw at 2 wire mula sa 5 wire na kable ang idinugtong ko sa contacts 2 at 6. Ngayon, diretso ko nang kinokonekta ang ilaw sa itaas, face, sa ibaba, neutral. Wala namang malaking pagkakaiba, gagana pa rin ito. Pagkatapos, ikinokonekta ang ikatlong grounding wire sa bus bar at ang 2 natitirang wire sa output ng voltage relay. Pagkatapos, lagyan ng jumper ang changeover switch at voltage relay. Tunog. I-connect ang contact number 7 sa neutral ng voltage relay input. Ang contact na may bilang 1 ay kailangang ikonekta sa input ng circuit breaker at ang output ng circuit breaker na ito ay kailangang ikonekta sa phase sa input ng voltage relay. Kung may hindi pa malinaw kung ano o saan ikokonekta, ilalagay ko ang diagram sa dulo ng video. Sa pangalawang butas, ipapasok ang 3 wire na kable na may habang 5 metro at sukat na 2.5 mm kwadrado. Ikonekta ang grounding wire sa parehong bus bar ng unang cable at ang natitirang 2 wire sa contact 4 at 8. Sa transfer switch at kailangan ding agad magdagdag ng piraso ng kawad para ikonekta ang pulang ilaw. Ang pulang ilaw ay kinukonekta ko rin mismo, face sa itaas, neutral sa ibaba. Kahit na, gaya ng sinabi ko na, wala namang epekto ito, gagana pa rin siya. Pero ayan, tapos na ang pagkakabit, ganito ang kinalabasan. Lahat ay ikinabit ko ayon sa eskemang nakikita ninyo sa screen. Sunod, kailangan ikabit ang plug sa 3 wire na cable. Alisin ang insulation at para sa magandang contact, siguraduhin na lahat ay may ferrules. Dapat may grounding at maganda ang kalidad ng plug. Naglagay agad ako ng sticker na may label para sa neutral at phase sa katawan nito. At nilagyan ko rin ng label bawat wire ng 5 wire na kabel. Nilagyan ko rin ng label lahat ng takip ng panel box. Para kapag bumili kayo, kayo mismo ang makakabit at maintindihan kung paano gumagana ang device. Higpitan lang ang 2 tornilyo at handa na ang backup power panel. Ganito ang kinalabasan. Ngayon, panurin kung paano ito ikakabit. Narito ang typical na wiring diagram na may main at isa pang circuit breaker. Pagkatapos ng metro papunta sa apartment, ikabit ang panel na ito kasunod ng circuit breaker. Alisin ang apartment wiring at ikabit ang mga wire na may label na input, kaliwa ay phase, kanan ay neutral. Pagkatapos, maglagay ng isa pang circuit breaker sa anumang lugar. Sa input ng bagong circuit breaker, ikabit ang mga wire na may label na output. Kaliwa ay neutral, kanan ay phase, tapos ikabit ang output wiring papunta sa apartment. Pagkatapos, palitan natin ang mga label. Ang bagong circuit breaker para sa apartment at ang luma para sa panel. Ganito ang nangyari. Ngayon bubuksan natin ang circuit breaker para makita kung paano ito gumagana.
Umilaw ang voltahe indicator sa metro at ang berdeng ilaw na city network sa panel. Ilipat natin ang switch mula neutral patungong gumagana mula sa city network. Ang voltage relay ay nagbibilang ng oras at nagbibigay ng kuryente sa bahay. Kapag isinaksak ko ang ilaw, gumagana ito. Kapag pinatay ko ang main circuit breaker para gayahin ang pagkawala ng kuryente, nawawala ang ilaw sa panel at namamatay ang berdeng ilaw. Ilagay ang transfer switch sa neutral, tapos ikabit ang cable na may plug sa saksakan ng generator. Sa panel, iilaw agad ang pulang ilaw na generator. Ilalagay ang transfer switch sa gamit ang generator at hihintayin ang voltage relay. Pagkatapos, gagana na lahat at magkakailaw na sa bahay. Kapag bumalik na ang kuryente mula sa city grid, iilaw ang berdeng ilaw sa panel. Ibig sabihin nito, maaari nang ilagay ang switch sa neutral na posisyon, patayin ang generator at pagkatapos ay lumipat na sa paggamit ng kuryente mula sa city grid. Tulad ng nakikita ninyo, maayos ang lahat ng takbo. Kung kailangan ninyo ng ganitong panel, maaari kayong umorder sa akin. Mag-iwan lang kayo ng komento o mag-message sa akin sa Telegram. Maraming salamat sa panonood.